Matapos makatanggap ng samut-saring komento mula sa mga netizens, muling naglabas ng pahayag si Anjo Iliana ukol sa mga dating kasamahan sa Eat Bulaga. At ang latest ay patungkol kay Joey De Leon. Kaugnay ito sa mga ibinabato sa kanya na di umano ay wala siyang utang na loob. Dahil ayon sa mga netizens ay bakit niya sinisiraan ang mga dating kasamahan sa noontime show sa kanyang mga TikTok video. Tugon ni Anjo ay wala itong katotohanan. Kaya naman naglabas siya ng ilang kwento kung paano niya natulungan ang mga dating kasamahan. At isa na nga dito si Joey. Panoorin ang tugon ni Anjo Iliana. Good morning at marami pa rin ako nababalitaan na marami ang naapektuhan ng bagyo. Sana yung ating gobyerno ay kumikilos double time baka buhay na ang nangangailangan ng tulong. So anyway, balik tayo dun sa mga sinasabi ng tao na walang utang na loob. Naikwento ko naman sa inyo yung isang example ng aking pagtulong kay Bossing Vic Soto. Ngayon naman gusto kong kwento ko naman yung aking pagsasama ni Joey De Leon. Yan. Kasi baka sabihin nyo, baka magtampo si Joey sa akin. Ba't di ako sinasama sa intriga? Ayan. Alam nyo, siguro mga more than 10 years ago, kinausap ako ni Joey De Leon at may mabigat siyang problema. Sabi niya sa akin, pare, baka pwede mo naman ako matulungan dito. Sabi ko, ano ba yun pare? Kami kasi ni Eileen. Si Eileen yung kanyang present na kinakasama. Diba, ang asawa niya dati si, Daria. Rason, basta yun. Yung nanay ni Kimpi. At saka ni Chini. Sabi, ano bang kailangan? Kailangan daw ng yung divorce nila kasi kasal sa simbahan alam mo naman sa simbahan mahirap pag ikaw nakasal na sa simbahan, mahirap ka naman divorce. Ang hirap nung pinag-iisipan ko ngayon ko lang narinig yung ganun sitwasyon sa ngayon lang may lumapit sa akin na ganun ang problema gustong-gusto na daw nila magpakasal kasi siyempre they age, they get older. Mahal ko si Joey De Leon kaya tingnan ko kung masuot ko yung aking Superman costume tapos magawan ko ng paraan. So in other words, ang kailangan kasi nun isang tao lang kasi ang pwede na magbigay ka ng may tawag dun parang absolute something na absolute na divorce na kayo. May tawag sa ganun it's a term sa Catholic. So anyway, tanong-tanong ako. Mahirap. Hanggang sa, yun nga, nakapag-usap kami ng, tiyuhin ko. Dalawang tiyuhin ko kasi ang nasa, tatrabaho para sa, Vatican. Isa ay siya po yung, Papal Nuncio na ngayon ay Papal Nuncio siya ng Israel. Yan, si Bishop Alfredo Iliana. Siya ang Papal Nuncio ng Israel at ng Palestine. Yung isa naman, anong tawag sa ganon, siyang bishop ng
Lingayen. Ano ba yan? Lingayen at Bataan ba yun? Parang ganun. Hindi Bataan eh. Galing na siya sa Bataan eh. Bagong gising lang kasi ako, kaya wala pa ako sarili ko. Anyway, so trinay kong kausapin yung dalawa, sitwasyon, ganyan. Hindi naman sila nag-promise, but they'll do their best. Kasi manggagaling lang yan sa Papa. Ang Papa lang, pag ikaw ay kasal, Papa lang ang magbibigay sa inyo ng absolute parang yung absolute na na kayo, hiwalay na kayo. So yun, ginawa ko ng paraan, trinay ko, at isang araw dumating sa atin yung letter at may seal ng Papa, kulay pula. So inabot ko kay Joey De Leon, parang Joey, hindi niya alam kung ano yung nakalagay sa loob. Noong binuksan niya yan, nagpapatulong din siya sa ibang kilala niya. Pero nung binuksan niya, niyakap niya ako. Umiyak nga siya nun eh. Sabi niya, matutuloy yung kasal namin ni Mare. Kaya, nila po, I'm happy for them that they're still together and they're always praying. They're always hearing Mass. Mahal ko yan, si Joey De Leon, tsaka si Mare Irene. Yun lang po, kwento lang. Isang kwento na kami dito sa Bulaga, nagtutulungan kami dito noon. Ikaw, Joey, pinagtatawanan mo ako nung iba na yung lyrics ng si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin nung hindi na ako yung kinakanta. Joey, ikaw, okay lang yan. So sa inyong lahat, maraming salamat. Parang Joey, I miss you so much. Ay, galing talep. I miss you so much. Don't dare, Joey, don't dare making me tira-tira, ha. Okay. Morning, bye.